Ina, iba na talaga ang panahon ngayon. Minsan mainit, minsan malamig. Kaya nga nakakabilib yung mga kasambahay nating food vendor. Wala man ng umaraw, hindi pa rin sila mapigilan sa pagtitinda. Siyempre, kailangan nilang dumiskarte. Alam mo naman, sa hirap ng buhay ngayon, kailangan ng pera ng pamilya. Kaya tunghayan natin ngayon kung paano nila niraraos ang kanilang hanap buhay. Dito lang sa Diskarteng Pinoy! Sa pabago-bagong klima ngayon, maraming sakit ang naglalabasan. Kaya naman nagiging health conscious tayong mga Pinoy. Dahil dyan, may isang patok na negosyo ang nauuso ngayon. Ito ang pagtitinda ng mga prutas on the go. Ang pagtitinda ng prutas sa sidewalk ay advantage para sa mga Pinoy na nagtatrabaho at kailangan ng madaliang food service. Si Mang Alfredo Mangubat, isang sidewalk fruit vendor. Alamin natin ang kanyang diskarte pagdating sa pagtitinda ng kanyang produkto. Sa araw-araw, kumikita si Mang Alfredo ng kabuwang 600 pesos. At 400 pesos ang kanyang neto. Kung maubos lang, 600 yung gross tubo. Bawas sa mga gastos, mga yelo, plastic, mga asin, kain pa, mga 400. Sapat kaya ang kanyang kinikita sa araw-araw upang tugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya? Okay naman. Sa pambiling bigas, ulam, baon ng mga bata, pang araw-araw lang. May matira nga konti. Sa sipag at diskarte, dyan ang si Mang Alfredo. Kaya isa siyang tunay na madiskarteng Pinoy. Ako po si Alfredo Mangubat. Bida sa negosyo, bida sa pagkasinso, bida Pinoy. Pagdating talaga sa diskarte, dyan magaling ang Pinoy. Bahagi kasi ng puhunan ng sipag at tiyaga para makaraos sa araw-araw at makasunod sa buhay. Kaya minsan, hindi kailangan ng pinag-aralan. Sabi nga nila, diskarte lang yan. Kaya para sa iba't ibang diskarte ng pangkabuhayan, Abangan ang mga susunod na practical tips and advice mula sa mga diskarte sa negosyo dito lang sa Diskarteng Pinoy! Bida Pinoy! Si Vanji Barte, dalaga at tumatayong breadwinner ng pamilya dahil sa di inaasahang pagkakasakit ng kanyang ama. Nagtrabaho sa isang pabrika sa Valenzuela, ngunit di sapat ang kinikita kaya't naisip niya na mangupahan ng isang maliit na bahay sa Marilao, Bulacan at nagsimula ng isang maliit na negosyo sa pananahi. Magandang hapon mga kasangbahay. Kasama po natin ngayon si Miss Evangeline Barte na gustong mag-umpisa ng isang negosyo. Kamusta po kayo, Miss Vanji? Sa ngayon po, medyo okay na po. Saan naman po kayo namamasukan? Dito po kami kumukuha ng tahi na tinatahi namin. Bali sa bahay po kami nananahi. Dito po sa LCG kami kumukuha ng tahi. Saan po ba kayo naninirahan? Ngayon po sa Marilao, Bulacan. Sa pamilya niyo po, kamusta naman po ang pamilya niyo? Tatay ko po, 62 years old. Hindi na po siya nakakapagtrabaho. Medyo nagkasakit po. Yung stepmother na lang po. Hindi na rin po nakakapaghanap buhay dahil po bali nag-aalaga pa para makarecover yung tatay ko. Kamusta naman po ang pamumuhay niyo sa ngayon? Ngayon po, medyo mahirap kasi nanggaling po sa pagsubok, bali bumabangon. Bakit po? Ano po ba yung naging problema niyo sa inyo? Sa tatay ko po, nung na-hospital po siya. Ano ho ba ang naging sakit ng inyong? Nagkaroon po siya ng tubig sa bag. Opo. Noon po nangyari po yun na talagang walang-wala. Nasabi ko po sa Panginoon na bakit kailangan mangyari to na kailangan walang-wala ako. Pero pinaisip din po ng Panginoon sa akin na
pinatitibay niya lang ako. Opo. Bali, ito po ngayon, bound po sa utang, pero medyo bumabangon dahil po sa negosyo na naumpisahan po namin. Naisip po namin na magnegosyo na lang tayo kaysa yung namamasukan tayo. Eh, yun po, nung may nakuha po kaming konting pera dun sa dating pinasukan namin sa Valenzuela, yun po, naibili po namin ng paisa-isa. Makina. Opo, tas meron po kaming inutang na para makabili pa ng isa pang makina. Yun po. Ang galing niyo naman. Ano po ba sa ngayon ang inyong pangangailangan? Ang gusto po namin ngayon sana po, mas lumaki pa ng kahit konti pa na madagdagan yung makina namin para mas Tuloy-tuloy po yung... may dagdag income ulit. Opo. Mas nakakasuporta. Hindi po medyo nagigipit kasi po medyo kulang pa. Opo. Kanina ay na-inspire tayo sa kwento ni Inang Cora at naantig din tayo sa storya ni Vanjie. Abangan kung ano ang pangkabuhayan showcase na matatanggap ni Vanjie mula sa ating bidang Pinoy.